Ang proyektong ito ay naglalayo magpatupad ng mga malawakang pagbabago at pagsasaayos sa sektor ng transportasyon upang mapabuti at palakasin ang sustentableng kaayusan ng mga pasilidad at serbisyo. Ang layuning ito ay hindi lamang magbigay ng mga mas moderno at efisyenteng transportasyon para sa publiko, kundi pati na rin ang pagtugon ng mga pangangailangan ng ating ekonomiya. Sa pangkalahatan, sa pamamagitan ng proyektong ito, inaasa mabibigyan ng solusyon ang mga malalaking isyong kaugnay ng transportasyon. Maaari mapalakas ang ekonomiya dahil sa mas mabilis at efisyenteng paghahatid ng mga produkto at serbisyo. Magkakaroon din ng mas magandang kalidad ng buhay para sa mga tao dahil mas maayos na ang sistema ng transportasyon na magbibigay ng mas maraming oras at oportunidad para sa iba pang mga gawain at aktibidad. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga bagong infrastruktura tulad ng mga daan, tulay, at transportasyon system, layon ng proyektong ito ay mapabuti at mapabilis ang daloy ng trapiko. Sa paglalagay ng mga modernong teknolohiya at sistema sa mga pasalidad, inaasahang mabilis o mabawasan ang mga problema tulad ng traffic congestion, matagal na paghihintay at iba pang mga isyu kaugnay sa transportasyon. Hindi lamang ito tungkol sa pag-aayos ng mga pisikal na pasilidad dahil kasama rin sa proyektong ito ang pagtatupad ng mga programa at regulasyon na magbibigay katuparan sa pangsustentableng kaayusan ng mga serbisyo ng transportasyon. Ito ay magbibigay diin sa paggamit ng mas eco-friendly na mga sasakyan at alternatibong paraan ng pagbiyahe tulad ng pagbibisikleta, paglalakad, o paggamit ng pampublikong transportasyon. Layunin din dito na maibisan ang problema ng polusyon sa hangin na dulot ng mga sasakyan na magkakaroon ng malaking epekto sa kalusugan ng mga mamamayan at kapaligiran. Sa kabuuan, layunin natin mapalakas ang kaayusan at kalidad ng transportasyon sa ating bansa. Sa pamamagitan ng mga pagbabagong ito, hindi lamang matutugnan ang mga problema sa trapiko at polusyon, kundi mapapalawak din ang potensyal ng ating ekonomiya at magiging mas maaliwalas ang pamumuhay ng mga mamamayan. Rationale. Sa panahon ngayon, naganap ang problema tungkol sa pagkakaroon ng traffic sa Pilipinas. Ayon sa Numbeo Report noong 2021, ang Pilipinas ay may pinakamalalang traffic sa lahat ng mga bansa na kabilang sa Association of Southeast Asian Nations. Nagkakaroon ito ng epekto sa mga tao, kagaya ng mga tao ay hindi nakakapunta sa nakataktang oras, nagkakaroon ng antala sa produkto, nakakadagdag ng polusyon, at iba pa. Isa sa pangunahing rason ng traffic ay ang pagkakaroon ng problema sa infrastruktura. Dahil sa suliraning ito ang nagtulak at nagbigay motibasyon para sa implementasyon ng proyekto nito. Tunay ito na makakatulong sa mga mamamayan. Ito ang mga layunin namin para sa proyekto. Ang unang layunin namin ay para sa modernisasyon at pagpapaunlad ng sektor ng transportasyon. Ang mga proyektong gaya nito ay makakatulong sa pagpapabuti ng mobility ng mga tao at kalakal na nagiging mahalaga para sa pag-unlad ng mga komunidad at ekonomiya. Ito ay pangalawang layunin. Napakahalaga ng layunin na ito para sa kalusugan ng kalikasan at kaligtasan ng kinabukasan. Ang pagsusulong ng sustainable transport solutions ay nagbibigay daan sa mas malinis na kalakal at mas kaunting pollution sa hangin, habang nagbibigay ng mas mabilis at epektibong paraan para sa mga tao na maglakbay. Ang pagpapalawak ng mga pampublikong transportasyon at paggamit ng eco-friendly na mga sasakyan ay makakatulong sa pagtataguyod ng mas malusog na kalakaran ng transportasyon. Huling layunin. Maganda ang layunin na ito na naglalayong mapabawas ang carbon emissions at polusyon sa sektor ng transportasyon. Ito ay makakatulong sa pagpapalaga sa kalikasan at sa pangkalahatang kalusugan ng mga mamamayan. Ang pagpapalit ng lumang sasakyan, pagsasaayos ng infrastruktura at pagtutulungan ng mga programa ng ride-sharing and carpooling ay mga hakbang na magpapabawas sa negatibong epekto ng transportasyon sa kalikasan at kalusugan.
Napakahalaga at makabuluhan ang layunin ng proyektong ito sa pamamagitan ng modernisasyon, sustainable transport solutions, at pagsisikap na bawasan ang carbon emissions at pollution. Ito ay naglalayong mapalakas ang sektor ng transportasyon, nag-aambag sa kabutihan ng kalikasan at nagpapabuti sa ekonomiya ng bansa. Ito ay isang mahalagang hakbang para sa pangkahalatang kaunlaran at kaginhawaan ng bansa at ng mga mamamayan nito. Napakahalaga na mayroong malinaw na plano at timeline para sa proyektong ito. Maaari mong simulan ang pagsasagawa ng estratehiya mula ika-1 ng Enero 2024 hanggang ika-30 ng Hunyo 2024. Pagkatapos, ang pagbuo ng social media campaigns mula ika-1 ng Pebrero 2024 hanggang ika-31 ng Disyembre 2024 ay magbibigay daan sa iyo na maipakilala ang proyekto sa mas malawak na audience. Mahalaga ring ituloy ang pagmamonitor ng mga aktibidad sa social media at pagsagot sa komunidad buhat ika-1 ng Marso 2024. Ang paggamit ng analytics at pagtatasa ng tagumpay ay magbibigay daan sa iyo na masuri kung epektibo ang mga kampanya mo, at ito ay dapat gawin buong taon ng 2024. Tiyaking tandaan ang mga ito at isaalang-alang ang mga pagbabago o karagdagang hakbang na maaaring kinakailangan sa aktwal na implementasyon ng proyekto. Ang kagamitan o gastusin sa proyektong ito ay maaaring magkakaiba depende sa konkretong ng mga hakbang at aspeto ng implementasyon. Kabilang sa mga ito ay ang mga sumusunod. Pang-una, infrastruktura. Ito ay kinabibilangan ng pagtatayo ng mga bagong daan, tulay at transportasyon system. Ito ay kinakailangan upang mapabuti ang kalidad ng transportasyon at mapabilis ang daloy ng trapiko. Pangalawa, teknolohiya. Modernong teknolohiya at mga sistema ng trapiko ay maaaring kailangan upang mapabuti ang pagpaplano at pamamahala ng transportasyon. Pangatlo, regularisasyon at patakaran. Ang pagpapatupad ng mga regulasyon at patakaran tulad ng mga alituntunin para sa mga pampublikong sasakyan at mga karapatan ng mga mananakay ay mahalaga upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng mga transportasyon. Pang-apat, edukasyon at kampanya. Ito ay para sa edukasyon ng pampubliko tungkol sa mga pagbabago pang transportasyon, kabilang ang paggamit ng mga eco-friendly na sasakyan at alternatibong paraan ng pagbiyahe. Maaaring kasama sa kabuuang gastusin ang kampanya at mga programa para sa kamalayan pantransportasyon. Panlima, pamamahala at pagsasaayos. Ang mga gastos para sa pamamahala at pagsasaayos ng proyekto kabilang ang pamamahala ng konstruksyon, procurement, at kagamitan at iba pa. At panghuli, pag-aaral at pagsusuri, pangangasiwa at pagsusuri ng progreso ng proyekto kabilang ang pagsusuri ng impact nito sa ekonomiya, kalusugan at kalikasan. Ang mga gastos at kagamitan na ito ay mahalaga upang matupad ang layunin ng proyektong mapabuti at palakasin ng sektor ng transportasyon. Para sa kabutihan ng lahat, ang kabuuang gastusin para sa proyektong ito ay umaabot ng bilyon-bilyong piso depende sa infrastruktura na gagamitin. Ang kagamitan o gastusin ay may malalim na kahalagahan sa pagpapaunlad ng sustainableng infrastruktura sa transportasyon. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit mahalaga ang tamang pamumuhay para dito. Ang pangmatagalang pamumuhunan sa napapanatiling infrastruktura ay humahantong sa mas mahusay at napapanatiling mga proyekto na nagre-resulta sa mga mabilis na pagkumpleto at mga pinababang gastos. Tinitiyak din nito ang mataas na kalidad ng konstruksyon at mapapanatili habang ang dekalidad ng infrastruktura ay humahantong sa mas kaunting maintenance at mas mahabang buhay. Ang mga pangmatagalang pamumuhunan ay nagbibigay din ng kaligtasan sa pamamagitan ng ligtas na disenyo ng mga kalsada, mga sistema ng mga pamamahala na trapiko, at iba pang mga hakbang sa kaligtasan. Ang mga sustainable na proyekto ay kadalasan nangangailangan ng mga partikular na teknolohiya at materyales upang maging environment friendly, habang ang mga pamumuhunan sa infrastruktura ay humahantong sa pagbabago at paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapabuti ng konstruksyon, trabaho at pagpapanatili ng kapaligiran.
Mga inaasahang dumadalo. Ang proyektong ito ay magdadala ng malawakang benepisyo sa mga manggagawa, negosyante, komunidad at mga biyahero. Inaasahan na mapapabilis ang paglalakbay ng mga manggagawa, magkakaroon ng mas mataas na produktibidad at mas maginhawang karanasan sa pag-commute. Para sa mga negosyante, ito ay magbubukas ng mga oportunidad para sa paglago ng kanilang negosyo at paglawak ng merkado. Ang mga komunidad ay magkakaroon ng mas mabuting access sa mga pangunahing serbisyo habang ang mga turista at biyahero ay makakaranas ng mas magandang karanasan sa paglalakbay sa bansa. Konklusyon. Sa pamamagitan ng proyektong ito, inaasahan na magaganap ang malalaking pagbabago at solusyon sa sektor ng transportasyon sa bansa. Layunin ng proyektong ito na mapabuti ang kasalukuyang kalagayan ng transportasyon at magdulot ng benepisyo sa lahat ng sektor ng lipunan. Ang pagpapalaganap ng mga tagumpay na infrastruktura ay magresulta sa mas epektibong paraan ng paglalakbay, mas mabilis na daloy ng kalakal at negosyo, at bagong oportunidad para sa mga negosyante. Ang mas mabuting sistema ng transportasyon ay magdudulot din ng mas mabilis at epektibong paglalakbay na magresulta sa mas kaunting oras sa trapiko at kalituhan at mapapadali para sa mamayanan na magkaroon ng akses sa mga serbisyong tulad ng edukasyon at kalusugan. Inaasahan na ang mga pagbabago at solusyong nagmula sa proyektong ito ay magdadala ng positibong epekto hindi lamang sa sektor ng transportasyon, kundi pati na rin sa kabuuang ekonomiya at pamumuhay ng mga Pilipino. Ang tamang pagpaplano, kooperasyon at aktibong paglahok ng mga mamamayanan ay mahalaga sa tagumpay ng proyekto. Rekomendasyon. Ang mga layunin ng proyektong ito ay nagtakda ng mga hakbang na naglalayong magdulot ng malawakang pagbabago sa sektor ng transportasyon. Una, kinakailangan ang malawakang pagsasaayos ng infrastruktura at pasilidad ng mga transportasyon upang mapabuti ang sistema. Ikalawa, mahalaga ang kampanya at programa para sa edukasyon tungkol sa sustentableng paraan ng pagbiyahe at wastong paggamit ng mga pasilidad. Ikatlo, ang kooperasyon ng pamahalaan, pribadong sektor at komunidad ay mahalaga sa pagsusulong ng mga solusyon sa mga problema ng transportasyon. Ikaapat, kailangan itaguyod ang mga batas at regulasyon na naglalayong mapalakas ang sustentableng transportasyon. Panghuli, ang mga hakbang na ito ay magdadala ng mas maayos, ligtas, at sustentableng sistema ng transportasyon na magbibigay ng positibong epekto sa lipunan at ekonomiya. Ang pagpapalaganap ng edukasyon at mga pagsasagawa ng kooperasyon ay mahalaga upang mabago ang kasalukuyang kalagayan ng transportasyon sa bansa.